Tinalikuran ng isang kilalang doktor sa Vietnam ang kanyang marangal na propesyon upang sumabak sa isang mahirap na buhay sa ibang bansa bilang isang iligal na manggagawa. Isa itong paglalakbay na nababalot ng dilim kung saan kailangang isakripisyo ang sariling karapatan at kaligtasan upang makapag-ipon ng bawat sentimo para mailigtas ang buhay ng isang mahal sa pamilya. Ngunit sa kabila ng matinding pagsubok, hindi kailanman nawala ang kabutihan sa kanyang puso. Siya ay naging isang tahimik na doktor, palihim na ginagamit ang mga kamay na minsang pinarangalan upang iligtas ang mga desperadong kaluluwang, tulad niya, ay tumatakbo palayo sa realidad. Sa huling araw ng 2017, abala si Wosok sa kanyang trabaho bilang janitor sa isang ospital. Habang naglilinis, sinasamantala niya ang pagkakataon na pulutin ang mga itinapong gamot at kagamitang medikal. Bagamat may hawak siyang walis, ang totoo ay taglay niya ang isang prestihiyosong medical degree mula Vietnam. Nang gabing iyon, may kakaibang pangyayari nang pumasok si Wosok sa morgue at nadatnan si Dr. Namjoon na abalang nagsasagawa ng operasyon sa isang batang lalaki sa loob ng freezer. Napagtanto niyang sinusubukan nitong buuin muli ang bungo ng bata, kaya mahinahon siyang tumulong sa pamamagitan ng paghawak sa katawan nito. Nang matapos ang gawain, bahagyang nagreklamo si Wosok dahil nasira ang kanyang medyas habang tumutulong. Bilang kabayaran, naglabas ng pera si Dr. Namjoon mula sa sarili niyang bulsa upang bayaran siya. Ngunit agad nagbago ang sitwasyon nang makita ni Dr. Namjoon ang mga gamot at karayom na pinulot ni Wosok mula sa ospital. Tinawag niya itong magnanakaw na walang integridad at hiniling na ibalik ang kanyang pera. Hindi nagpatalo si Wosok, agad niyang inilabas ang kanyang telepono, kinuhanan ng litrato ang eksena, at nagbantang isusumbong ang kakaibang operasyon ni Dr. Namjoon. Dahil dito, napilitan si Dr. Namjoon na magbigay ng hush money at umalis na labis ang galit. Naiwan si Wosok na may hawak na 2,000 Taiwanese dollars, halagang katumbas ng isang linggong sahod ng isang Vietnamese laborer, ngunit hindi siya komportable. Ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Taiwan ay upang kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina na naka-admit din doon. Bilang isang iligal na manggagawa, napakahirap ng buhay sa ibang bansa. Dati siyang isang iginagalang na surgeon, ngunit dahil sa kakulangan ng legal na dokumento, napipilitan siyang magpraktis ng medisina ng palihim upang mabuhay. Samantala, ipinagkatiwala ni Dr. Namjoon ang pag-aalaga sa kanyang ama kay Maria upang makapunta siya sa istasyon at sunduin ang kanyang anak na si Hobie. Habang papunta roon, nakatanggap siya ng video mula sa pamilya ng batang kanyang inoperahan. Sa video, nagpasalamat ang bata bago ito pumanaw. Labis itong nakapagpabigat ng kanyang damdamin, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Sa parehong oras, sa istasyon ng tren, isang grupo ng mga undocumented workers ang nagplano upang ilihis ang atensyon ng pulisya upang maipasok ang kanilang sugatang kasama para sa agarang gamutan. Dahil sa takot na ma-deport, hindi sila makapunta sa ospital kaya napilitan silang humanap ng doktor tulad ni Wosok. Sa una, nagduda ang mga tao sa kakayahan ng isang janitor, ngunit ipinaliwanag ng iba na siya ay isang tunay na graduate ng medisina. Pagdating ni Dr. Namjoon sa istasyon upang sunduin si Hobie, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng kanyang asawa dahil sa pagkuha nito ng massage specialist para sa kanilang anak nang hindi siya kinukonsulta. Habang nagtatalo sila, napansin ni Hobie ang dugo sa sahig mula sa sugatang lalaki. Sinubukan niyang ipaalam ito sa kanyang ina, ngunit hindi siya pinansin, kaya sinundan niya ang bakas ng dugo. Samantala, dinala na ang sugatang manggagawa kay Wosok. Nakita niyang kritikal ang kondisyon nito, kaya nagtakda siya ng bayad na $30. Matapos ang tawaran, nagkasundo sila sa $25 at agad siyang pinagsimulang mag-opera. Sa parehong oras, hinahanap ni Dr. Namjoon si Hobie at natagpuan ito sa lobby. Ngunit nagkunwari si Hobie na pupunta sa banyo upang makasilip sa loob. Upang maprotektahan ang operasyon, hinarang ni Mark ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang janitor at maingat na pinapalayo ang sinumang lalapit sa restroom. Nakapasok si Hobie at nanatiling kalmado sa kabila ng dugo. Tumulong pa siya kay Wosok gamit ang magnifying glass na parang isang profesional na surgical assistant. Sa labas, pilit na pumapasok si Dr. Namjoon upang hanapin ang kanyang anak, ngunit mabilis na nag-isip si Mark at hinarang siya. Lumala ang tensyon nang dumating si Jimin, isang opisyal mula sa Immigration Department. Humingi ng tulong si Dr. Namjoon. Nang makita ang panganib, sinenyasan ni Mark si Wosok na magmadali. Sa pagmamadali, nahulog ang isang medical clamp, ngunit mabilis itong nasalo ni Hobie. Tinulungan pa niyang ilipat ang pasyente sa ibang stall upang makakuha ng oras. Nang magsimulang maghinala si Jimin at pumasok upang mag-imbestiga, isinugal ni Mark ang lahat sa pamamagitan ng paghila ng fire alarm upang magdulot ng kaguluhan. Kasabay nito, nagkunwaring nagkaka-seizure si Hobie upang ilihis ang atensyon na nagbigay ng pagkakataon kina Wosok at sa sugatang manggagawa na makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, nagkatitigan sina Wosok at Dr. Namjoon. Nang maging ligtas ang sitwasyon, bumalik sa normal si Hobie at inamin sa kanyang ina na kasama niya ang dalawang lalaki at pinuri pa ang kahangahangang kakayahan ni Wosok sa pagliligtas ng buhay. Sa kabila ng pangunahing layunin niyang kumita ng pera, ipinakita ni Wosok ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot, kaunting pera, at business card ni Mark sa kapwa manggagawa. Pagbalik ng rescue team at ni Jimin upang tulungan ang Diumanoy pasyenteng nagkaka-seizure, wala na sina Dr. Namjoon at ang kanyang anak. Nang gabing iyon, nakatanggap si Wosok ng magandang balita mula kay Mark. Na-extend ang visa ni Wosok ng panibagong 6 na buwan. Nang tanungin niya si Mark kung bakit ito labis na dedikado sa pagtulong sa mga undocumented residents, inamin nitong tungkol ito sa kaligtasan. Kailangan niya ng pera upang masuportahan ang kanyang anak na nag-aaral sa ibang bansa.
Dahil alam niyang nahihirapan ang kaibigan, inalok ni Wosok na tulungan siya sa pinansyal na paraan, ngunit tumanggi si Mark. Alam niyang pasan na ni Wosok ang mabigat na gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina. Lumalabas na ang ina ni Wosok ay nasugatan habang tinutulungan ang lola ni Mark, isang utang na loob na matagal nang bumabagabag sa kanya. Gayunpaman, hindi ito ipinagkikimkim ni Wosok. Sa halip, taos-puso niyang inalo ang kanyang kaibigan at sinabing ang bawat paghihirap ay may kalutasan. Pagkatapos kumain, agad na nagtungo si Wosok sa ospital upang dalawin ang kanyang ina. Nakatanggap siya ng positibong balita mula sa doktor nito na nagsasabing maayos ang pagbuti ng kanyang kalagayan. Pagbalik niya sa kanyang maliit at masikip na inuupahang silid, isinulat niya sa kanyang diary ang kanyang nararamdaman, kung gaano niya namimiss ang kanyang bayan, ang kanyang mga kasamahan, at ang propesyonal na mundo ng medisina sa Vietnam. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang matinding pagnanais na magising na ang kanyang ina upang makauwi na sila at mamuhay sa bagong bahay na pinaghirapan niyang bilhin. Kinabukasan, dahil nag-aalala pa rin sa biglaang seizure ni Hobie sa istasyon, dinala siya ni Dr. Namjoon para sa masusing pagsusuri. Habang naroon, humingi ng tulong ang kanyang kasamahan na si Jinyu para sa isang mahirap na kaso, isang batang Vietnamese na si Yet Bin na kailangang masuri agad. Dahil sa hadlang sa wika, hindi makausap ni Jinyu ang ina ng bata na labis ang pag-aalala. Pumasok si Dr. Namjoon upang tulungan silang magkaintindihan. Matapos ang paunang pagsusuri, natuklasan niyang ang bata ay may CMS o Congenital Myasthenic Syndrome, kaya agad niyang kinuha ang responsibilidad sa gamutan nito. Sa waiting area, mabilis na nakapagpakalma si Wosok sa ina at nakipag-usap sa batang si Yet Bin upang maibsan ang takot nito. Ngunit nang makita niya ang mga bagong x-ray, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Napagtanto niya ang tindi ng kondisyon, maraming nasirang vertebrae, at iginiit na kailangan ng agarang operasyon. Sa oras ding iyon, nakatanggap si Dr. Lamb ng utos mula sa administrasyon ng ospital na ilipat ang bata sa ibang pasilidad dahil wala silang legal na papeles, insurance, at kakayahang magbayad. Hindi matanggap ni Dr. Namjoon na pabayaan ang pasyente, kaya nag-alok siyang gamitin ang kanyang reputasyon upang garantiyahan ang gastusin. Ngunit sa masamang pagkakataon, puno ang lahat ng operating room sa ospital. Nakita ang sitwasyon, ikinagulat ng lahat ng mag-alok si Wosok na magbayad mula sa sarili niyang bulsa upang umupa ng ibang operating room at siya mismo ang magsagawa ng operasyon. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, ipinakita niya ang kanyang prestihiyosong medical degree at lisensya mula Vietnam. Doon napagtanto ni Dr. Namjoon na ang kanyang kasamahan ay matagal nang nagtatago sa likod ng uniforme ng isang janitor. Dahil nakataya ang buhay ng bata, nagpa siya si Dr. Namjoon na sumugal. Siya ang magiging lead surgeon habang si Wosok ang hahawak sa anesthesia. Nang maging handa ang inuupahang operating room, iginiit ni Hobie na sumama at tumulong. Dahil kulang ang staff na magbabantay sa mga life support machines, napilitan si Dr. Namjoon na payagan ang kanyang anak. Naganap ang operasyon sa ilalim ng matinding pressure, ngunit nagtrabaho ng maayos sina Wosok, Dr. Namjoon, at Jinyu bilang isang koponan. Samantala, si Hobie ay naging kahangahangang assistant, nakatuon sa mga monitor at maayos na inuulat ang pulse at blood pressure na parang isang bihasang miyembro ng team. Pagkatapos ng operasyon, maingat na pinayuhan ni Dr. Namjoon si Wosok na piliin ang kanyang mga salita sa pag-aaliw sa ina ni Yet Bin at imungkahing sabihin na kailangan pa ng oras upang malaman ang kalagayan ng bata. Ngunit pinili ni Wosok na harapin ang katotohanan. Direkta niyang sinabi sa ina na nasa delikadong bahagi ang pinsala at mataas ang posibilidad ng permanenteng pagkaparalisa. Agad siyang pinagalitan ni Dr. Namjoon at tinawag na walang puso sa pagpatay sa pag-asa ng ina. Ngunit matalim na sumagot si Wosok, sinasabing ang mahihirap ay tila walang karapatang umasa na nagbunsod ng matinding pagtatalo tungkol sa etika sa medisina. Naputol ang kanilang argumento nang pumasok si Jinyu na balisa, dala ang balita tungkol sa isang malakas na pagsabog ng gas na nagdulot ng malaking sunog. Habang pinapanood ni Wosok ang mga biktimang may malulubhang paso, nakaramdam siya ng matinding sakit sa alaala ng kaparehong sinapit ng kanyang ina. Sa parehong sandali, nagising mula sa koma ang kanyang ina at tinawag ang kanyang pangalan. Bumalik sa kanyang alaala si Wosok sa taong 2001 sa Chan Hong Hospital sa Vietnam. Naalala niya ang paggising mula sa isang bangungot kung saan iniwan siya ng kanyang ina, ngunit nakita niya itong nasa tabi niya, mahinahong inaalagaan siya, may dalang paborito niyang pagkain at isang Lucky Charm bracelet. Ngunit matapos ang matamis na alaala na yon, umalis ang kanyang ina patungong Taiwan upang magtrabaho at nawala ng walang bakas hanggang ngayon. Pagbalik sa kasalukuyan, halos wala ng oras si Dr. Namjoon kundi sabihan si Hobie na hintayin siya bago siya sumabak sa napakaraming sugatang pasyente na dumagsa sa ospital. Agad niyang sinimulan ang pagsusuri at paggamot batay sa kanilang CT scan results. Dahil abala ang lahat ng neurosurgeons sa ICU, nagpa siya ang department head na bigyan ng direktang injection ang isang pasyente sa halip na maghintay. Hindi nakalimutan ni Dr. Namjoon na babalaan si Miss Chu tungkol sa mga intracranial risk ng naturang gamot. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, nilagdaan ng babaeng prosecutor ang waiver. Nang matapos ang infusion, muli na namang nalunod si Dr. Namjoon sa pagdating ng mas maraming biktima ng pagsabog. Ngunit biglang nagkaroon ng krisis. Biglang lumala ang kondisyon ng pasyenteng may stroke. Dahil abala si Dr. Namjoon, hinayaan niya si Wosok na magsagawa ng unang lunas sa pasyente. Nang makabalik si Dr. Namjoon upang tumulong, huli na ang lahat. Ang reaksyon mula sa naunang injection ay napakalakas at hindi na nailigtas ng emergency resuscitation ang pasyente. Sa harap ng kritikal na sitwasyon ng kanyang mahal sa buhay, nawalan ng kontrol si Miss Chu at nagsimulang humingi ng pananagutan. Iginiit niyang makaharap ang taong nagsagawa ng unang lunas sa kanyang ama.
Upang protektahan si Woo-sok mula sa legal na problema, inako ni Dr. Namjoon ang responsibilidad at sinabing siya ang namahala. Ngunit dahil sa kanyang matalas na obserbasyon, iginiit ni Miss Chu na may nakita siyang lalaking doktor na nagsagawa ng procedure at mariing hiniling na ito ay lumantad. Dahil dito, nagkaroon ng matinding takot ang buong medical team. Paulit-ulit na binalaan ng department head si Dr. Namjoon tungkol sa malalang kahihinatnan ng pagpapahintulot sa isang hindi otorisadong tao na makilahok sa paggamot. Maaari nitong ilagay sa malaking legal na problema ang buong ospital. Lalong naging trahedya ang sitwasyon nang pumanaw ang ama ni Miss Chu na nagdulot ng matinding tensyon sa ospital. Pagkatapos ng balitang iyon, inutusan ng department head si Dr. Namjoon na agad ilabas si Woo-sok sa ospital. Hindi na raw dapat makita ang anino nito sa loob ng gusali. Nang matagpuan niya si Woo-sok, agad ipinaliwanag ni Dr. Namjoon ang bigat ng sitwasyon at pinayuhan siyang magtago muna. Labis na nasaktan si Woo-sok. Alam niyang hindi ang kanyang resuscitation ang dahilan ng pagkamatay ng pasyente, kundi ang minadaling pag-injeksyon ng gamot. Ngunit ipinaliwanag ni Dr. Namjoon ang katotohanan, hindi ito usapin ng kakayahan, kundi ng kanyang pagiging iligal na manggagawa. Kapag nalaman ito ng pamilya ng namatay, haharap ang ospital sa malaking problema at siya ay maaaring makulong. Nangako si Dr. Namjoon na akuin ang responsibilidad sa isang kondisyon, kailangang mawala agad si Woo-sok. Sa bigat ng sitwasyon, wala nang nagawa si Woo-sok kundi tanggapin ito. Nang gabing iyon, matapos siyang ihatid ni Dr. Namjoon sa isang pansamantalang matutuluyan, iniabot niya ang higit sa 100,000 Taiwanese dollars at nakiusap na ibigay ito sa isang pasyente sa burn unit. Palihim din niyang iniwan ang kanyang contact information sa telepono nito. Habang nagsisimula siyang manirahan sa bagong lugar kasama si Mark, nakatanggap siya ng panibagong emergency case. Habang abala si Woo-sok sa pagsasagawa ng operasyon para lamang mabuhay, sa kabilang banda, nakatanggap si Dr. Namjoon ng nakakakilabot na balita na nawawala ang kanyang ama at ang kanyang anak. Buong gabi siyang naghanap ng walang tigil, hindi alam na ang dalawa ay napunta sa isang komunidad ng mga Vietnamese migrant workers. Lumabas na matapos dalhin sa check-up, na-trigger ang alaala ng ama ni Dr. Namjoon noong siya ay doktor pa. Iginiit nitong bumalik sa dati niyang ospital na matagal nang na-demolish. Dahil dito, napadpad ang maglolo sa kalsada ng walang pera. Mabuti na lamang at may isang mabait na Vietnamese worker na tumulong sa kanila, nagbayad ng pamasahe, at dinala sila sa kanyang pinagtatrabahuhan na isang restaurant. Nang malaman ng mga manggagawa na kaarawan ni Hobie, nagsama-sama sila upang kantahan at ipagdiwang ito na nagbigay ng mainit at masayang kapaligiran kahit sa gitna ng mga estranghero. Nang sa wakas ay makontak sila ni Dr. Namjoon, agad na sinabi ni Hobie ang kanilang lokasyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagkaroon ng emergency sa restaurant nang biglang bumagsak ang isang manggagawa. Dahil sa takot na maaresto, hindi siya dinala sa ospital. Sa halip, tinawag si Dr. Chu na siya palang si Woo-sok. Mabilis siyang dumating at agad na na-diagnose ang pasyente ng acute appendicitis na nangangailangan ng agarang operasyon. Sa loob ng isang masikip na silid at gamit ang mga simpleng kagamitan, na isagawa ang operasyon sa tamang oras. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagsagawa ng raid si Jimin at ang pulisya sa lugar. Marami ang nakatakas, ngunit may ilan ding nahuli. Upang maprotektahan ang pasyente, agad itinapon ni Woo-sok ang kanyang medical kit sa bintana, tinakpan ang pasyente, at inayos ang eksena na magmukhang lasing lamang ito bago tumakas. Ngunit naginala si Jimin nang makita ang mga kagamitang medikal at agad siyang hinabol. Sa eksaktong sandaling dumating si Dr. Namjoon upang sunduin ang kanyang pamilya, nasaksihan niya ang habulan. Upang iligtas ang kanyang kasamahan, palihim niyang sinenyasan si Woo-sok na pumasok sa kanyang sasakyan at sinadyang banggain ang isang police cruiser upang makagawa ng diversion. Sinamantala niya ang kaguluhan at mabilis na pinaandar ang sasakyan na iligtas si Woo-sok sa huli. Pagsikat ng araw, sinimulan ng mga otoridad ang paghuli sa mga undocumented residents. Habang nasa daan, pinahinto ang sasakyan ni Dr. Namjoon sa isang checkpoint para sa paunang investigasyon. Tinignan ng mga pulis nang may hinala ang kakaibang lalaking nakaupo sa kotse ni Dr. Namjoon, ngunit mabilis niya itong ipinakilala bilang kaibigan niya kaya maayos silang nakalusot sa inspeksyon. Ngunit nang muling umandar ang sasakyan, inilabas ni Woo-sok ang kanyang matinding pagkadismaya. Hindi niya maintindihan ang lantad na diskriminasyong ipinapakita ng mga lokal sa mga dayuhang manggagawa at direkta niyang sinabi kay Dr. Namjoon na maging ang paraan nito ng pakikipag-usap ay tila mataas at mapagmataas. Bilang tugon, ipinagtanggol lamang ni Dr. Namjoon ang sarili at ipinaliwanag na natural na tono na niya iyon mula pagkabata at wala siyang anumang intensyon na maliitin ang sinuman. Samantala, matapos dalhin ang mga manggagawa, kakaiba ang ikinilos ni Jimin. Nagkunwari siyang pinusasan ang may-ari ng restaurant, ngunit sa totoo lang, isa lamang itong palpak na palabas dahil magkasabwat pala sila sa isang snitch scheme upang manghuli ng mga tao ng iligal. Matapos makuha ang kanyang kickback mula sa may-ari, nakatanggap si Jimin ng balita na pumanaw na ang ama ni Miss Chu. Sa funeral home, lubog sa dalamhati si Miss Chu sa tabi ng larawan ng kanyang ama. Sa kabila ng pag-alo ng kanyang mga kasamahan, hindi mawala sa babaeng prosecutor ang hinala tungkol sa mga nakatagong pangyayari sa pagkamatay nito. Ang pagiging mailap ng ospital at ang pagtangging iharap sa kanya ang emergency doctor ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang desisyong kumuha ng abogado at magsampa ng kaso upang malaman ang katotohanan. Habang nasa sasakyan, nang tanungin kung saan niya gustong pumunta, matigas na iginiit ni Woo-sok na bumalik sa ospital. Mariing tumanggi si Dr. Namjoon dahil hindi pa niya alam kung paano haharapin ang legal na pressure mula kay Miss Chu.
Bagamat alam niyang walang ginawang mali si Wosok, wala silang ibang mapagtataguan sa ganitong imposibleng sitwasyon, kaya napilitan si Wosok na tanggapin ang plano niyang pansamantalang tumuloy sa pribadong tirahan niya. Habang naroon, nasaksihan ni Wosok ang isang Southeast Asian maid na nagmamakaawa kay Dr. Namjoon na pautangin siya para sa personal na problema sa kanyang sariling bansa. Ngunit dahil galit pa rin si Dr. Namjoon sa naunang insidente kung saan nawala ang kanyang ama at anak, malamig niyang tinanggihan ang kahilingan. Pagkatapos nito, sa gabay ni Hobie, ipinakita kay Wosok ang kanyang silid. Samantala, isa-isang nahuhuli ng pulisya ang mga lead ng labor brokerage. Isang lalaking nagngangalang Mindong ang nakapagpadala ng distress text bago siya dalhin sa interrogation room. Dahil sa matigas niyang pagtangging magsalita, labis na nainis si Jimin. Mabuti na lamang para kay Mindong, may isang misteryosong tao na dumating at nagpiyansa sa kanya. Bagamat labis ang hinala ni Jimin, wala siyang magawa dahil kulang siya sa matibay na ebidensya. Lalong tumindi ang psychological warfare nang simulan ni Jimin na suriin ang contact list sa telepono ni Mark. Natuklasan niya ang madalas na tawag kay Wusok. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang teleponong hawak niya. Tawag iyon mula kay Wusok. Agad itong sinagot ni Jimin, ngunit dahil sa matalas na instinct ng isang taong laging tumatakbo, agad nakilala ni Wusok ang kakaibang boses sa kabilang linya at ibinaba ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Kinagabihan, sa wakas ay pinalaya si Mark. Nang tingnan niya ang kanyang telepono, napagtanto niyang pinakialaman ito, ngunit nanahimik siya at mabilis na umalis sa police station. Sa kalaliman ng gabi, narinig ni Wusok ang maid na may kausap sa telepono, nanginginig ang boses sa pagmamadali. Tila may nagbabanta sa pamilya nito at kailangan niya agad ng pera. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang nawala sa gabi nang walang sinabihan. Dahil sa malalim na pakikiramay sa kapwa migranteng may problema, nagpa siya si Wusok na huwag sabihin kay Dr. Namjoon ang kanyang narinig. Kinabukasan, galit na galit si Dr. Namjoon nang matuklasang wala na ang maid at nagnakaw ito ng pera. Pinagalitan niya si Wusok at tinanong kung bakit hindi niya ito pinigilan o kinausap upang matauhan. Dahil wala na ang maid, lubos siyang nahirapan na pagsabayin ang mabigat na trabaho at pag-aalaga sa kanyang pamilya. Sumagot si Wusok at tinawag si Dr. Namjoon na makasarili. Ipinaalala niya na napakadedikado ng maid sa ama at anak nito, ngunit hindi maganda ang naging pakikitungo ni Dr. Namjoon sa kanya. Muling ipinagtanggol ni Dr. Namjoon ang sarili at sinabing mabuti siyang amo, mataas ang sahod na ibinibigay niya, at minsan pa nga ay nagpapautang siya. Nang humupa na ang galit niya, marahang ipinaalala ni Wusok na malamang ay may sariling tinatagong sakit ang maid tulad niya. Ikinuwento niya kung gaano kahirap mabuhay sa ibang bansa, lalo na kung may ina kang nasa ospital na hindi mo man lang madalaw. Nang marinig ito, natahimik si Dr. Namjoon. Nang gabing iyon, isinulat ni Wusok sa kanyang diary na siya at ang kanyang mga kababayan ay nais lamang magtrabaho ng mabuti sa bagong bansa. Ngunit dahil lamang sa kanilang nasyonalidad, iba ang trato sa kanila. Ang pag-alis ng maid ay nagbalik ng masasakit na alaala tungkol sa kanyang sariling ina. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, pumunta ito sa Taiwan at marahil ay namuhay din ng ganoon, itinulak sa madidilim na sulok ng lipunan, mababa ang tingin at walang boses. Sa mga sumunod na araw, napilitan si Dr. Namjoon na pagsabayin ang lahat ng mag-isa. Mabuti na lamang at ipinakilala siya ng isang malapit na kaibigan sa isang bagong maid, at sa wakas, unti-unting gumaan ang mabigat na pasaning nasa kanyang balikat. Samantala, nakipagkita si Mindong sa kanyang boss at nag-abot ng pera, humihingi ng tulong upang mahanap ang isang tao. Nang sa wakas ay matunton niya ang lalaki, labis na nabigla si Mindong nang makita itong punong-puno ng sugat. Kinabukasan, sa tanggapan ng piskalya sa Tongyan, patuloy pa ring binabagabag si Miss Chu ng alaala ng lalaking doktor na nagtangkang iligtas ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, dumating si Jimin. Ibinahagi niya ang progreso ng kanyang investigasyon tungkol sa isang smuggling ring sa pantalan at nabanggit na nakatagpo siya ng isang dayuhang doktor. Pinaghihinalaan niyang ang lalaking iyon ay iligal na nagpa-practice ng medisina at posibleng sangkot sa human trafficking. Agad na pinaghinalaan ni Miss Chu na iyon ang lalaking kanyang hinahanap at ibinahagi niyang nakita niya ito sa Duai Hospital. Hinimok niya si Jimin na ituon ang investigasyon sa naturang ospital. Samantala, abala si Dr. Namjoon sa pagbibigay ng mga susi at gawain sa kanyang bagong maid. Habang paalis na siya, napansin niyang nagsusuot ng sapatos si Wusok. Nang makita niya ang medyas nitong may bahid ng dugo, bigla niyang naalala ang pagkakataong tinulungan siya nito sa operasyon sa batang lalaki sa morgue at nakaramdam siya ng pasasalamat. Dahil dito, nagpasya siyang tulungan si Wusok at dinala niya ito sa ospital upang makita ang kanyang ina. Ngunit upang mapanatili ang kaligtasan nito, iginiit niyang manatili ito sa sasakyan habang siya ang aakyat sa ward at magsiset up sila ng video call. Sa loob ng ospital, ibinahagi ng kasamahan ni Dr. Namjoon ang kalagayan ng ina ni Wusok. Mayroon itong malubha at malawak na paso, at dahil hindi nila agad makontak si Wusok, naantala ang kritikal na paggamot nito. Nagpasya si Dr. Namjoon na tapusin ang kanyang kabutihan. Siya mismo ang nagbayad ng hospital bills at inaprubahan ang treatment plan. Tinupad din niya ang kanyang pangako at inayos ang video call para kay Wusok. Sa screen, nagsalita ang kanyang ina ng may lungkot, nag-aalala na naghihirap ang kanyang anak sa Taiwan. Pinigilan ni Wusok ang kanyang luha, paulit-ulit siyang nagbigay ng katiyakan at nagsinungaling na maayos ang kanyang kalagayan at nangakong bibisitahin siya sa loob ng ilang araw. Kasabay nito, napansin ni Wusok na nasa matinding problema ang ina ni Yetbin dahil kailangan nitong bantayan ang anak sa ospital. Ilang beses na itong nakapagliban sa trabaho at galit na ang kanyang employer. Nabubuhay siya sa takot na matanggal sa trabaho dahil kung mangyari yon, wala na silang pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak.
Napaiyak siya sa harap ni Wosok at desperadong nakiusap na tulungan siyang mahanap ang ama ni Yetbin. Naantig si Wosok sa kanyang kalagayan at pumayag siyang tumulong. Mabilis siyang nag-text kay Dr. Namjoon na may emergency siya at agad na nagtungo sa isang gusali sa address na ibinigay sa kanya. Isa pala itong dormitoryo ng mga migranteng manggagawa, masikip, mamasa-masa at sira-sira. Ipinakita sa kanya ng isang kababayan ang larawan ng asawa. Nang makita ni Wosok ang tatoo sa larawan, nanlumo siya. Napagtanto niyang ang lalaking iyon ay si Hong Viet, ang mismong pasyenteng pilit niyang iniligtas sa operasyon ilang araw pa lamang ang nakalipas, ngunit hindi rin nakaligtas dahil sa tindi ng sugat nito. Ikinuwento ng mga kaibigan ni Hong Viet kung paano sila tratuhin ng kanilang dating amo, parang walang halaga, isang beses lang pinapakain sa isang araw. Para masuportahan ang kanyang anak, tinanggap ni Hong Viet ang pinakamapanganib na trabaho. Nang makita ni Wosok ang kalagayan ng kanyang mga kababayan, labis siyang nalungkot. Nagtagal siya roon upang suriin ang ilang bata at namigay ng libreng gamot. Dahil sa pasasalamat ng mga tao, inanyayahan nila siyang kumain. Habang magkakasamang kumakain ang mga tao sa simpleng silid at yumuyuko sa panalangin bago kumain, nakaramdam si Wosok ng mas malalim na lungkot at kawalan ng magawa kaysa dati. Nang gabing iyon, dumating si Dr. Namjoon upang sunduin siya. Malakas ang ulan, ngunit nanatiling nakatayo si Wosok sa gitna ng buhos, tumatangging sumakay sa sasakyan. Lumapit si Dr. Namjoon at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ibinahagi ni Wosok na ang kanyang ina ay pumunta rin sa Taiwan upang maghanap buhay at ngayon ay nakahiga sa ospital na may malubhang sugat. Ikinuwento niya kung paano namumuhay ang kanyang mga kababayan sa masisikip at maruruming lugar, ngunit patuloy pa ring nagmamalasakit sa isa't isa. Dati, naniwala silang makapagsisimula sila ng bagong buhay sa Taiwan, ngunit ang realidad ay naging isang malupit na kabalintunaan. Sa gitna ng kanyang sakit, inamin ni Wosok na pinagsisisihan niyang sinagot niya ang tawag ni Dr. Namjoon. Natatakot siyang mawala ang kanyang ina at ang kanyang buong buhay. Sa matinding emosyon, tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Ngunit hindi sumuko si Dr. Namjoon. Hinabol niya si Wosok at taimtim na nangako na gagawin niya ang lahat upang alagaan ang kanyang ina at siya mismo ang mag-asikaso ng operasyon ni Yetbin. Tinitigan niya ito at sinabing hindi siya nag-iisa. Dahil sa kanyang mga salita, natigilan si Wosok. Sa wakas, binitawan niya ang kanyang matigas na loob at sumama pabalik sa bahay ni Dr. Namjoon. Doon, binigyan siya nito ng regalo, isang peres ng bagong medyas. Binanggit niyang napansin niya kaninang umaga na suot pa rin niya ang luma at may bahid ng dugo. Naalala ni Wosok ang mga sinabi ni Dr. Namjoon noong nakaraang gabi at nakaramdam siya ng matinding konsensya. Sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Dr. Namjoon ng may ibang pananaw. Kinabukasan ng umaga, nagising si Dr. Namjoon at nadatnan si Wosok na naghahanda ng almusal habang tinuturuan si Hobie kung paano magmasa ng dough. Ilang sandali pa, sabay-sabay na umupo ang buong pamilya upang kumain. Masayang nag-uusap at nagtatawanan sina Wosok at Hobie na nagdala ng mainit at masayang pakiramdam sa bahay, isang damdaming matagal nang hindi naramdaman doon. Habang pinagmamasdan ang tagpong iyon, nakaramdam si Wosok ng banayad na saya na akala niya ay tuluyan na niyang nawala. Pagkatapos ng almusal, tumawag si Mark kay Wosok upang magbigay ng babala. Mas pinaigting na raw ng pulisya ang kanilang operasyon kaya kailangan niyang maging maingat. Sinamantala ni Wosok ang pagkakataon upang hilingin kay Mark na tulungan siyang makahanap ng caregiver para sa mga matatanda. Dahil 2 araw pa lamang ang bagong maid, nais niyang kahit papaano ay mabawasan ang pasanin ni Dr. Namjoon. Samantala, tuluyan ang nakakuha ng impormasyon si Jimin tungkol kay Wosok. Nang marinig ni Miss Chu ang pangalan, agad itong nagkaroon ng kahulugan. Ang doktor na nagbigay ng unang luna sa kanyang ama ay si Wosok din, hindi lamang iyon. Natuklasan ni Jimin na ang numerong inirehistro ni Mark para kay Wosok ay madalas tumawag sa burn center ng Daewoo Hospital. Unti-unti nang nabubuo ang mga piraso ng ebidensya, kaya nagpasya si Miss Chu na pumunta sa ospital kasama si Jimin upang mag-imbestiga. Sa parehong oras, sa bahay ni Dr. Namjoon, tinutulungan ni Wosok si Hobie sa kanyang pag-aaral. Bigla na lamang nagkaroon ng matinding seizure si Hobie at bumagsak sa sahig. Walang pag-aatubili, agad siyang dinala ni Wosok at Dr. Namjoon sa ospital. Pagdating doon, sinabi ni Dr. Namjoon kay Wosok na manatili sa parking lot, ngunit hindi niya matiis ang pag-aalala para sa bata. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang sombrero at pumasok sa loob, naghihintay sa labas ng ward habang umaasang magiging maayos ang kalagayan ni Hobie. Agad na nakilala ng department head ang lalaking nakatayo sa labas bilang ang Vietnamese doctor na tumulong sa ama ni Miss Chu. Dahil sa takot sa posibleng problema, binalaan niya si Dr. Namjoon at inutusan siyang paalisin agad si Wosok. Dinala ni Dr. Namjoon si Wosok sa isang liblib na lugar. Doon, nagtanong si Wosok tungkol sa kalagayan ni Hobie at nalaman niyang may peklat ito sa ulo mula sa deep brain stimulation procedure, isang operasyong si Dr. Namjoon mismo ang nagsagawa. Hindi maintindihan ni Wosok kung bakit niya ipagsasapalaran ang buhay ng sarili niyang anak at pinayuhan siyang pakinggan kung ano talaga ang kailangan nito. Sinubukan ni Wosok na umalis ng ospital, ngunit pinigilan siya ng isang nurse upang ipaalam ang progreso ng paggamot ng kanyang ina at hinimok siyang dalawin ito ng mas madalas. Wala siyang magawa kundi manatili at makinig. Sa mismong sandaling iyon, dumating sa ospital sina Miss Chu at si Jimin at natagpuan ang ina ni Wosok sa kanyang ward. Matapos tanungin ang nurse at malaman na nasa loob si Wosok, agad silang nagsimulang maghanap. Habang papalabas na si Wosok, nakita niyang papalapit ang dalawa. Nang mapagtanto niyang hinahabol siya ng batas, sinubukan niyang tawagan si Dr. Namjoon, ngunit abala ito sa kanyang anak at hindi makasagot.
Sa desperasyon, hinanap niya si Jinyu at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, mabilis itong nakaisip ng paraan, nagpanggap si Wosok bilang pasyente at isinakay sa wheelchair at nailabas siya sa elevator sa harap mismo ng mga pulis. Nang makalayo, ibinigay ni Dr. Namjoon ang kanyang susi ng sasakyan upang makatakas si Wosok. Matapos magpasalamat kay Jinyu, mabilis siyang umalis. Habang nasa daan, tumawag si Mark at nagbigay ng balita tungkol sa isang sugatang manggagawa na nangangailangan ng agarang tulong. Tinanggap ni Wosok ang trabaho at nagtungo sa isang shopping mall, hindi alam na sinusundan na siya ni na Miss Chu at ng pulisya. Lumalabas na nakita siya ni Miss Chu sa CCTV ng ospital at agad siyang hinabol. Pagdating niya sa mall, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Upang makatakas, tumakbo siya papunta sa rooftop. Nagkataon namang may ginaganap na marangyang party doon at isa sa mga panauhin ay si Fong Danhan, ang kanyang dating kaklase. Biglang sumugod sina Miss Chu at Jimin, ngunit puno ng makapangyarihang tao ang lugar. Nakita ng kanyang dating kaibigan ang sitwasyon at agad siyang tinulungan, ginamit ang kanyang impluensya upang harangan ang mga otoridad. Dahil dito, napilitang umatras sina Miss Chu at Jimin. Tinawagan ni Wosok si Mark at sinabing hindi niya matutuloy ang medical appointment, kaya naiwan sa matinding takot ang sugatang manggagawa dahil hindi sila maaaring pumunta sa ospital. Pagsapit ng gabi, bumalik si Wosok sa bahay ni Dr. Namjoon. Papaalis na ang caregiver at iniabot sa kanya ang susi ng gate, sinabing may pagkain sa mesa at hiniling na alagaan ang ama ni Dr. Namjoon. Walang reklamo, agad na pinakain ni Wosok ang matanda, tinulungan itong makatulog at inayos ang mga gawain sa bahay. Kinagabihan, tumawag si Dr. Namjoon at nangakong uwi ng maaga kinabukasan at nagpasalamat sa tulong ni Wosok. Kasabay nito, nagpadala si Jinyu ng video ng kanyang ina, gumaganda na ang kalagayan nito, at umaasa siyang magbibigay ito ng kapanatagan kay Wosok. Napabuntong hininga siya sa ginhawa, hindi alam na si Jimin ay nagmamasid malapit sa kanila. Kinabukasan, natuklasan ng isang labor broker na may sakit ang caregiver na si Lena at tumawag kay Wosok para humingi ng tulong. Sinubukan niyang tawagan si Dr. Namjoon ngunit hindi ito sumasagot. Sa kabilang banda, abala si Dr. Namjoon sa isang mainit na usapan sa kanyang dating asawa. Nagkaroon muli ng seizure si Hobie at tinatanong niya kung bakit hindi siya sinabihan na madalas na pala itong nangyayari. Ipinaliwanag ng kanyang dating asawa na natakot siyang baka gumawa muli si Dr. Namjoon ng isang mapanganib na desisyon. Lumabas na upang mailigtas si Hobie noon, siya mismo ang nagsagawa ng isang napakadelikadong operasyon, isang procedure na para lamang sa mga matatanda. Kahit paharapin niya ang matinding kritisismo mula sa kanyang dating asawa, nananatiling matatag at matigas ang paninindigan ni Dr. Namjoon. Si Dr. Namjoon ay isang neurosurgeon, kaya tumanggi siyang manood lamang habang naghihirap ang kanyang anak. Kasabay nito, tinawagan ng department head si Jinyu upang balaan siya. Kapag may sinubukang gawin si Dr. Namjoon na hindi otorisado kay Hobie, kailangan niya itong i-report agad. Samantala, dumating si Miss Chu sa morgue ng ospital. Nagdesisyon siyang ipasailalim sa autopsy ang kanyang ama upang malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Ngunit hindi niya kinaya na makita ang katawan ng kanyang ama na sinusuri, kaya lumabas siya at napaiyak ng labis. Dahil desperado siyang iligtas ang kanyang anak, nagpasya si Dr. Namjoon na sumugal muli. Plano niyang operahan ulit si Hobie at nakiusap kay Jinyu na tulungan siya. Ngunit binalaan siya ni Jinyu na napakadelikado ng operasyon. Kapag pumalya ito, wala nang natitirang pag-asa si Hobie. Sinabi rin ni Jinyu na mahigpit itong ipinagbawal ng department head. Dahil sa utos ng nakatataas at sa pagtutol niya sa mapanganib na paraan ni Dr. Namjoon, tumanggi siyang tumulong. Ngunit hindi ito ininda ni Dr. Namjoon. Inilabas niya ang kanyang anak sa ospital at nagsimulang tumawag sa lahat ng kakilala, naghahanap ng anesthesiologist na may lakas ng loob tumulong. Dahil napakataas ng panganib ng operasyon, walang pumayag maliban sa isang junior alumna mula sa kanyang medical school. Wala na siyang ibang mapagpilian kaya nilapitan niya si Wosok bilang huling pag-asa. Matapos marinig ang plano, tumanggi rin si Wosok at sinabing sobra ng mapanganib ang kanyang paraan. Binalaan niya si Dr. Namjoon na kapag may pumalya sa procedure, hindi makakaligtas si Hobie. Matapos tanggihan ni Wosok, napahagulgol si Dr. Namjoon. Bilang isang ina, handa siyang bayaran ang anumang kapalit upang mapagaling ang kanyang anak. Kahit mariin siyang tumanggi, hindi mapakali si Wosok sa kanyang pag-uwi. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga araw na nakasama niya sina Dr. Namjoon at Hobie. Napakabait at matalinong bata ni Hobie. Naisip ni Wosok na kung may kahit maliit na pagkakataong mabuhay ng normal ang bata, marahil ay sulit ang panganib. Dahil doon, tinawagan niya muli si Dr. Namjoon. Nang marinig niya ang boses ni Hobie na tinatawag siyang uncle, natunaw ang puso ni Wosok at nagbago ang kanyang isip. Pagkababa ng tawag, tiningnan ni Wosok ang kalagayan ni Lena. Sinabi nitong nakagat siya ng aso at gumamit ng 2 uri ng gamot, ngunit walang umepekto. Hinawakan ni Wosok ang kanyang binti at agad na napag-alamang may compartment syndrome siya. Binalaan niya si Lena na kailangan niyang pumunta agad sa ospital dahil nasa panganib ang kanyang buhay, ngunit tumanggi ito dahil takot siyang ma-deport bilang iligal na manggagawa. Sa bahay, matapos makuha ang pagsang-ayon ni Wosok, naghanda si Dr. Namjoon para sa operasyon sa pamamagitan ng pag-ahit sa ulo ni Hobie. Napakatapang at masunuri ni Hobie, sinasabi sa kanyang ina na hindi siya natatakot. Nakikita niya ang pag-aalala nito at alam niyang ginagawa ng kanyang ina ang lahat para sa kanya. Kasabay nito, hinanap ni Wosok ang labor broker at sinabihang tumawag ng ambulansya dahil kritikal ang kondisyon ni Lena. Wala siyang sapat na kagamitan upang magsagawa ng ganoong operasyon. Narinig ito ni Mark at tumawag ng tulong.
Ngunit nang pumasok siya sa bahay upang kunin si Lena, wala na ito roon. Habang hinahanap nila siya, sinundan ni Jimin si Wosok dahil matagal na siyang nagmamasid sa lugar. Sa wakas, natagpuan ni Wosok si Lena, ngunit tumanggi pa rin itong pumunta sa ospital. Habang nagtatalo sila, biglang nawalan ng malay si Lena. Wala nang ibang pagpipilian si Wosok kundi magsagawa ng emergency surgery doon mismo upang mailigtas ang binti at buhay nito. Sa kasamaang palad, dumating ang nobyo ni Lena at mali ang naintindihan sa nangyayari. Inakala niyang sinasaktan ni Wosok ang kanyang kasintahan, kaya sinugod niya ito at binugbog ng brutal. Narinig ni Jimin ang gulo at pumasok upang pigilan ang away. Nang makita niyang may hawak na surgical knife si Wosok, inakala niyang sinusubukan itong manaksak. Hindi niya pinakinggan ang desperadong paliwanag ni Wosok at inaresto siya agad. Nakatakda ang operasyon ni Hobie ng gabing iyon. Ngunit habang naghahanda si Dr. Namjoon, napansin niyang hindi niya makontak si Wosok. Napilitan siyang dalhin mag-isa ang kanyang anak sa operating room. Sa labas ng operating room, paulit-ulit siyang tumatawag, ngunit hindi pa rin sumasagot si Wosok. Naniwala si Dr. Namjoon na natakot ito at iniwan sila. Dahil papalapit na ang oras ng operasyon, wala siyang nagawa kundi magpakatatag at maghanda upang isagawa ang operasyon, kasama lamang ang kanyang junior assistant. Ngunit bago pa man magsimula ang operasyon at bago pa umepekto ang anesthesia, biglang pumasok si Jinyu kasama ang mga security guard. Sa pilitan nilang inilabas si Dr. Namjoon sa operating room. Sa isang iglap, ang desperado niyang pagtatangkang iligtas ang kanyang anak ay natapos bago pa man magsimula. Matapos maaresto si Wosok, agad na kumuha ng abogado ang mabait na si Mark upang ipaglaban siya. Kinabukasan, galit na galit ang department head. Bilang mahigpit na parusa, ang night shift doctor at ang junior assistant na tumulong kay Dr. Namjoon ay dinala sa disciplinary committee. Si Dr. Namjoon naman ay inilagay sa long-term administrative leave. Samantala, sa isang tensyonadong paglilitis, ipinakita ng abogado ni Wosok ang ebidensya ng kanyang medical credentials mula Vietnam. Sa kasamaang palad, nanatiling kumatos si Lena at hindi makapag-testify. Dahil din sa kanyang status bilang iligal na manggagawa, hindi nakumbinsi ang judge at hinatulan si Wosok ng 2 buwang pagkakakulong. Nang marinig ang hatol, nakaramdam si Miss Chu ng malamig na kasiyahan, naniniwalang sa wakas ay nakamit na niya ang hustisya para sa kanyang ama. Habang dinadala si Wosok sa detention center, sumasailalim naman ang kanyang ina sa isang critical na skin graft surgery sa ibang lugar. Nang ikulong si Wosok sa isang madilim at nakakasakal na selda, naramdaman niya ang bigat ng kawalan ng katarungan. Ang lalaking inialay ang buhay sa pagliligtas ng iba ay tinatakan ngayon bilang kriminal. Sa labas, nag-aalalang nag-message si Mark sa isang contact na nagngangalang Paulo, hinihiling na bantayan si Wosok sa loob. Ngunit brutal ang buhay sa kulungan kung saan inaapi ng malalakas ang mahihina. Sinubukan ni Wosok na ipagtanggol ang mga mahihinang inmate, ngunit mas marahas na trato pa ang natanggap niya mula sa ibang bilanggo. Pagkatapos ay nasilayan ang nakaraan ni Jimin. Noong bata pa siya, lumipat siya sa Taiwan kasama ang kanyang ina at nakipagkaibigan sa isang batang Indonesian girl. Noon, si Jimin lamang ang nakikipagkaibigan sa kanya, ngunit naging dahilan iyon upang siya ay pag-initan ng mga bully. Tinukso nila ang kanyang pagsasalita ng Indonesian at kinutya ang kahirapan ng babae. Nasaktan at napahiya si Jimin, kaya kalaunan ay tumigil siyang makipaglaro sa kanya. Nang makita ng kanyang ina ang kanyang sakit, tinuruan siya nito ng mahalagang aral, mahihinang tao lamang ang nambubuli upang maramdaman nilang malakas sila. Dahil doon, bumili si Jimin ng ice cream at hinanap ang batang babae, ngunit huli na siya. Dahil sa utang ng pamilya nito, kinuha siya bilang kabayaran. Sa daang pinaglahuan niya, nakita ni Jimin ang isang bracelet na nalaglag nito, isang alaala na itinatago pa rin niya hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, binisita ni na Miss Chu at Jimin si Wosok sa kulungan upang piliting kumuha ng impormasyon. Pinaghihinalaan nilang bahagi siya ng isang human trafficking ring. Paulit-ulit na ipinaliwanag ni Wosok na sinusubukan lamang niyang magligtas ng buhay, ngunit ayaw makinig ni Miss Chu. Iginiit niyang dapat pagbayaran ni Wosok ang tinatawag niyang kapabayaan sa pagkamatay ng kanyang ama. Masakit para kay Wosok ang banggit sa ama nito, ngunit upang protektahan ang career ni Dr. Namjoon, pinili niyang manahimik. Doon napagtanto ni Jimin na hindi katotohanan ang hinahanap ni Miss Chu kundi personal na paghihiganti. Upang malaman ang tunay na nangyari, inusisa ni Jimin ang nobyo ni Lena. Sa huli, inamin ng lalaki na talagang nasugatan ang kanyang kasintahan. Habang iniisip ang mga ginawa ni Wosok noong gabing iyon, biglang napagtanto ni Jimin na maaaring inosenteng tao ang kanyang naaresto. Samantala, sinubukan ni Wosok na tawagan si Dr. Namjoon, ngunit hindi ito sumagot. Abala siya sa pag-aayos ng gamit upang iwi si Hobie. Nang makita niya ang missed calls, hindi niya ito pinansin dahil naniniwala siyang ipokrito si Wosok, nangako ngunit tumakas nang maging mahirap ang sitwasyon. Ngunit habang paalis siya, nakita niya ang ina ni Wosok na inililipat sa general ward. Ipinaliwanag ng isang kasamahan na matapos ang skin graft, kailangang bakantehin ng ospital ang specialized room para sa mga biktima ng kamakailang pagsabog ng gas. Alam ni Dr. Namjoon na madaling maimpeksyon ang mga sugat ng ina ni Wosok at hindi ito dapat ilagay sa general ward, ngunit pinal na ang desisyon. Doon niya nakita si Mark na nag-aalaga sa ina ni Wosok. Sa pamamagitan ni Mark, nalaman ni Dr. Namjoon ang nakakagulat na katotohanan, hindi sinira ni Wosok ang kanyang pangako, inaresto siya ng pulis habang sinusubukang iligtas ang ibang tao. Dahil sa matinding guilt, nagmadaling pumunta si Dr. Namjoon sa kulungan upang bisitahin siya. Luhaan siyang humingi ng tawad, hindi malaman kung paano nauwi ang lahat sa ganitong trahedya. Nang marinig ni Wosok na inilipat ang kanyang ina sa general ward, labis siyang nabalisa.
Nagsimula siyang maghinala na sinasadya ng ospital na gantihan siya. Habang mas lalo niya itong iniisip, lalo siyang nagagalit. Mula sa medical dispute sa ospital hanggang sa kanyang pagkakakulong, gumuho ang kanyang buong buhay. Pakiramdam niya ay wala siyang laban at wala siyang malalapitan para sa hustisya. Nang araw na yon, sumiklab ang marahas na away sa pagitan ng mga inmate. Nang malubhang masugatan ang isa sa kanila, agad na naig ang medical instinct ni Wosok, kaya mabilis siyang tumulong upang iligtas ito. Matapos maisakay sa ambulansya ang inmate, nanatili si Wosok sa tabi nito upang bantayan ang kalagayan. Muli siyang nakatayo sa hallway ng ospital at muling bumalik sa kanya ang mga alaala ng dating buhay niya sa Vietnam, ang imahe ng isang matagumpay at respetadong surgeon na nakatayo sa gitna ng karangalan. Ngunit nang maglaho ang ilusyon at tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang malupit na realidad ng malamig na posa sa kanyang mga kamay. Napakasakit ng pagkakaibang iyon. Sa sandaling iyon, nakita siya ni Jingyu. Gamit ang dahilan na gagamutin ang kanyang maliliit na sugat, isinama siya nito sa gilid at pumayag na tulungan siyang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Nagawa niyang ilayo ang mga bantay, kaya nagkaroon si Wosok ng ilang mahalagang sandali. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina habang mahimbing itong natutulog. Inabot niya ang kamay, gustong hawakan at kausapin siya, ngunit napahinto siya nang makita ang kadena sa kanyang pulso. Napagtanto niya ang kahihiyan ng kanyang kalagayan at hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Nasaksihan ni Jimin ang nakakadurog pusong tagpong iyon mula sa pintuan at tahimik lamang siyang tumapik sa balikat ni Wosok bago siya muling dinala palabas. Nang gabing iyon, ibinalik si Wosok sa kulungan dahil sa kanyang hindi otorisadong ginawa sa ospital at pinarusahan siya ng 7 araw na solitary confinement. Sa nagyelong katahimikan at dilim ng selda, lalo pang lumalim ang kanyang kawalan ng pag-asa. Sa labas ng kulungan, hindi rin maganda ang buhay ni Dr. Namjoon. Ang kanyang ama, na may advanced dementia, ay tumatangging makipagtulungan o magbihis. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nasampal pa ng ama si Dr. Namjoon. Wala siyang nagawa kundi tiisin ang sakit ng tahimik habang sabay niyang hinaharap ang unti-unting paghina ng kanyang ama at ang epilepsy ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nadudurog sa bigat ng lahat ng problema. Kinabukasan, iniulat ni Jimin kay Miss Chu ang kanyang natuklasan. Iginiit na si Wosok ay tunay na nagsisikap lamang magligtas ng buhay noong gabi ng kanyang pag-aresto. Ngunit nanatiling malamig si Miss Chu. Wala siyang pakialam kung totoong doktor si Wosok o hindi. Ang kailangan niya ay may masisi sa kanyang pagdadalamhati. Nang ipilit pa ni Jimin ang kanyang punto, binaligtad ni Miss Chu ang sitwasyon at inatake siya gamit ang isang madilim na lihim na matagal na nitong itinatago. Ibinunyag niya ang isang bahagi ng nakaraan ni Jimin. Ilang taon na ang nakalipas, sa isang operasyon, binaril ni Jimin ang isang Indonesian worker dahil inakala niyang kukuha ito ng baril. Ngunit ang totoo, kinukuha lamang ng lalaki ang kanyang wallet upang ipakita ang kanyang ID. Hanggang ngayon, patuloy siyang binabagabag ng trahedyang iyon na nag-ugat sa kanyang takot sa sariling pagkakakilanlan. Sa katunayan, si Jimin ay Indonesian, isang katotohanang itinago niya sa loob ng maraming taon upang mabuhay sa lipunan ng Taiwan. Itinatago niya ang isang bracelet mula sa batang babae na minsan niyang tinulungan bilang paalala ng kanyang pinagmulan. Ngunit sa araw na yon, biglang naputol ang bracelet. Dinala niya ito sa isang tindahan ng isang magandang may-ari sa komunidad ng mga migranteng manggagawa upang ipaayos. Matagal na niya itong kakilala at isa rin niyang informant. Nang malaman nitong si Jimin ang umaresto sa Vietnamese na doktor, napabuntong hininga siya. Sinabi niyang kung wala ang underground na doktor na yon, marami na sana ang namatay sa kanilang komunidad. Habang pinagmamasdan ni Jimin ang mga migranteng pilit na bubuhay sa gilid ng lipunan, napagtanto niyang katulad niya rin sila, mga taong nais lamang mabuhay at kilalanin bilang tao. Samantala, dinala ni Mark ang kanyang lola upang bisitahin ang ina ni Wosok. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang misteryosong text message. Nakaayos na raw ang lahat para kay Wosok, ngunit may kapalit ito, panahon na upang tuparin ni Mark ang kanyang pangako. Kasabay nito, ginagawa ni Dr. Namjoon ang lahat upang makahanap ng mas maayos na silid sa ospital para sa ina ni Wosok dahil lumalala ang impeksyon ng mga sugat nito. Habang paalis siya, nakasalubong niya si Mark. Ikinuwento nito na naghihirap si Wosok sa solitary confinement at nakiusap na siya ang pumalit upang gamutin ang isang undocumented na batang migrant. Nag-alinlangan si Dr. Namjoon. Ang pagsasagawa ng ganitong uri ng iligal na medikal na gawain ay labag sa batas. Ngunit nagbigay si Mark ng isang simpleng pilosopiya, ang tungkulin ng isang doktor na magligtas ng buhay ay hindi dapat nakabatay kung ito ay legal o iligal. Habang pinag-iisipan niya ang panganib, nakita niya sina Hobie at Yetbin na naglalaro sa ospital. Sa mata ng isang ina, nanaig ang kanyang awa at pumayag siyang tumulong. Nang gabing iyon, dinala siya ni Mark sa tirahan ng mga migrant. Masikip, madilim, at halos hindi matirhan ang lugar, sira ang mga dingding at mabigat ang hangin dahil sa matinding kahirapan. Ang pasyente ay isang batang babae na natatakot pumunta sa ospital kaya bahagya lamang nalapatan ng benda ang kanyang sugat. Gamit ang mga dalang kagamitan, tinahi ni Dr. Namjoon ang sugat ng bata habang pinupuri ang kanyang tapang. Matapos ang procedure, kinausap ni Mark ang ama ng bata ng pribado. Sinubukan niyang hikayatin ang lalaki na ipaampon ang kanyang anak sa isang American couple. Ito ang tunay niyang layunin sa pagdala kay Dr. Namjoon, gawing sapat ang kalusugan ng bata para sa paglipat. Nahati ang damdamin ng ama at hindi niya kayang pakawalan ang kanyang anak. Ngunit patuloy siyang pinilit ni Mark, sinasabing sa Taiwan ay wala itong legal na pagkakakilanlan at hindi makakapag-aral, samantalang sa Amerika ay magkakaroon ito ng mas magandang buhay. Hindi alam ni Mark na niloloko siya ni Paulo.
Hindi adopsyon ng plano kundi pagbebenta sa bata. Si Paulo naman ay labis na natutuwa dahil may panibagong biktima na siyang nahikayat. Pagkalipas ng 7 araw, nakalaya si Wusok mula sa solitary confinement at inilipat sa regular na selda. Sa kabutihang palad, isa sa kanyang mga kasama sa selda ay isang kulot na Indonesian na minsan na niyang tinulungan. Dahil dito, iginalang siya ng lalaki at pinakisamahan pa siya ng maayos, pati ang mga kaibigan nito ay lihim na nagdadala ng Vietnamese na pagkain para sa kanya. Habang nasa kulungan, nalaman ni Wusok na may isa pang manggagawang minsan niyang ginamot na nasa katabing selda. Ikinuwento ng kulot na lalaki na bago sila pumunta sa Taiwan, pinangarap nilang magkaroon ng mas magandang buhay. Ngunit nakapagtataka, wala naman silang ginawang mali, ngunit isa-isa silang nauwi sa pagkakakulong. Malalim itong tumimo kay Wusok. Sila ang mga nakalimutan, ang mga kapuspalad na dayuhan sa isang lipunang ayaw kumilala sa kanila. Dahil desperado na siyang makita ang kanyang ina, hiniling ni Wusok kay Mark na humanap ng abogado upang makapagpiyansa siya. Ngunit masama ang balita mula sa abogado. Hindi pera ang problema sa piyansa kundi ebidensya. Sa kasalukuyang sitwasyon, maliban na lang kung makikialam si Miss Chu, halos imposibleng makapagpiyansa si Wusok. Napagtanto niya na si Miss Chu ang tanging pag-asa niya, kaya nagsimula siyang maghanap ng paraan upang kumbinsihin ito. Samantala, sa ospital, isang malamig at kalkuladong laro ang ginagawa ng department head. Pinipilit niya si Dr. Namjoon na akuin ang buong responsibilidad sa medical error at sa paggamot sa ama ni Miss Chu. Alam niyang malapit na siyang ma-promote bilang vice president, kaya handa siyang gawing scapegoat si Dr. Namjoon. Kahit siya ang nagpilit gamitin ang gamot na may matinding side effects, inalok niya si Dr. Namjoon ng kasunduan, kung tatakpan nito ang kanyang kapabayaan at magpapatunay na sinunod ng ospital ang lahat ng protocol. Gagamitin niya ang kanyang koneksyon upang magdala ng isang top American specialist para gamutin ang anak nito. Naramdaman ni Dr. Namjoon na wala siyang kawala. Para sa kinabukasan ng kanyang anak, napagtanto niyang hindi siya maaaring tumanggi. Nang matanggap niya ang opisyal na summons para sa kasong medical malpractice, tahimik na lamang siyang nagdusa, pasan ang bigat ng kasinungalingang napilitan siyang sabihin. Pagdating niya sa bahay, sa kabila ng lumalabong isipan ng kanyang ama, nabasag ang kanyang puso sa simpleng payo nito, kung pagod ka na, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay tila balsamo sa kanyang damdamin at nagbigay sa kanya ng sandaling kapayapaan. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban kahit pakiramdam niya ay laban sa kanya ang buong mundo. Samantala, walang tigil ang pagtatrabaho ni Mark kasama ang abogado, ngunit hindi pa rin gumaganda ang sitwasyon. Sa huli, naisip ni Wusok si Miss Chu at nagpasya siyang makipagkita rito upang mag-alok ng kasunduan. Pumaib siyang tumestigo bilang saksi sa kaso ng medical negligence at ibunyag ang lahat ng nalalaman niya kapalit ng tulong nito sa kanyang piyansa. Tinanggap ni Miss Chu ang alok. Kinahapunan, bumalik si Dr. Namjoon sa tirahan ng migrant workers upang alisin ang tahi ng batang babae. Bago siya umalis, binigyan siya ng bata ng isang drawing kung saan siya ay nakasuot ng puting coat ng doktor, nakatayo sa gitna ng mga sunflower na parang isang anghel na tagapagtanggol. Habang paalis na siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jinyu na puno ng kaba. Kinuha ng kanyang dating asawa si Hobie mula sa ospital ng walang pahintulot. Nataranta si Dr. Namjoon at sinubukang kontakin ito, ngunit pinagalitan lamang siya at lalo siyang pinagdudahan hanggang maramdaman niyang nag-isa siya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumuko. Determinado siyang iligtas ang kanyang anak at protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanyang buhay. Ayon sa kanyang dating asawa, ang kanyang pride at obsesyon na pagalingin si Hobie ang dahilan kung bakit hindi niya napansin ang epekto nito sa kalusugan ng bata. Handa siyang operahan ito kahit alam niyang napakataas ng panganib. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ng kanyang dating asawa at mahigpit na niyakap si Hobie, parang natagpuan muli ang isang nawawalang kayamanan. Sa mahinang tono ng kanyang ama, hinikayat si Hobie na sabihin ang totoo sa kanyang ina. Sa kanyang inosente at tapat na paraan, inamin ng bata na pumayag lamang siya sa operasyon dahil ayaw niyang makita ang kanyang ina na umiiyak. Akala niya kung hindi siya matatakot, hindi rin matatakot ang kanyang ina. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Dr. Namjoon ang kanyang emosyon at napaiyak ng todo. Sa murang edad ng kanyang anak, dala-dala na nito ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Nang makita niyang umiiyak ang kanyang ina, sinisi ni Hobie ang kanyang ama. Ipinaliwanag ng bata na mahalaga man ang operasyon, mas mahalaga sa kanya na hindi nasasaktan ang kanyang ina. Mas lalo pang naramdaman ni Dr. Namjoon ang kanyang kawalan ng magawa nang mapagtanto niyang pasan ng kanyang anak ang kanyang mga problema kahit hindi pa ito handa o sapat ang gulang upang maunawaan ang lahat. Pag-uwi niya ng gabing iyon, napagtanto niyang lubos ng gumuho ang kanyang buhay. Natagpuan niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig at agad niya itong tinulungan. Sa sandaling iyon, umiyak ang matanda na parang bata at sinabi na sinira niya ang buhay ng kanyang anak. Ang mga salitang iyon ay tumimo ng mas malalim kaysa sa anumang sakit. Samantala, desperadong naghahanap si Mark ng pera para sa piyansa ni Wusok. Nauna na siyang nakipagkasundo kay Paulo na tutulungan siyang bantayan si Wusok sa kulungan kapalit ng pangakong ihahanda ang piyansa. Bilang kapalit, kailangang tulungan ni Mark si Paulo na maghanap ng batang babae na ipaampon sa isang American couple. Dahil nagtitiwala si Mark kay Paulo, nakumbinsi niya ang ama ng bata na pumayag sa adopsyon para sa kapakanan ng anak nito. Ngunit hindi niya alam na human trafficker si Paulo. Kinuha ni Mark ang bata, habang ang ama nito ay naniniwalang dadalhin ito sa Amerika, ngunit sa katotohanan ay dinadala ito sa isang lihim na lugar kung saan nagpapatakbo si Paulo at ang kanyang mga kasabwat. Tulad ng ipinangako, ibinigay ni Paulo ang perang kailangan ni Mark para sa piyansa.
Dahil sa perang iyon at sa tulong ni Miss Chu, tuluyan nang nakalaya si Wosok mula sa kulungan. Sa araw ng kanyang paglaya, agad siyang pumunta sa ospital upang makita ang kanyang ina. Nagkamalay na ito at unti-unti nang gumagaling. Nagpasya si Wosok na dadalhin niya ito pabalik sa kanilang bayan sa Vietnam upang makapagpahinga at tuluyang gumaling. Kinabukasan, dumating si Dr. Namjoon sa korte upang magbigay ng kanyang testimonya sa kasong medical malpractice. Labis na nagulat si Dr. Namjoon nang biglang lumitaw si Wosok sa korte bilang saksi. Agad siyang kinabahan ng husto, natatakot na ang testimonya nito ang mismong sisira sa kanya. Sa isang matinding laban sa loob ng courtroom, tumayo si Wosok upang tumestigo. Ikinuwento niya na bago mangyari ang medical error, nakatrabaho niya si Dr. Namjoon at personal niyang nasaksihan ang mga imposibleng desisyon at matinding pressure na kinaharap nito. Ngunit malinaw niyang ipinahayag na hindi si Dr. Namjoon ang may kasalanan sa trahedya. Sa halip, itinuro niya ang sirang sistema ng ospital at ang matinding pressure mula sa mga nakatataas bilang tunay na dahilan. Sa kabila ng pagtatanggol ni Wosok, pakiramdam ni Dr. Namjoon ay unti-unti siyang nilulunod sa kabuluhan ng kanyang buhay, hindi malaman kung paano lalabas dito. Kahit may sumusuporta sa kanya, nananatili ang bigat ng pagtataksil ng ospital, ang walang tigil na pagtatanong ng prosekusyon, at ang pagkasira ng kanyang pamilya, na lalong nagpaparamdam sa kanya ng matinding pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Nang ilarawan ni Wosok kung paano niya ginamit ang defibrillator upang subukang iligtas ang ama ni Miss Chu, inusisa siya ng prosekusyon at tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot. Bumilis ang tibok ng puso ni Dr. Namjoon, natatakot na ang sagot nito ang sisira sa kanyang karera. Ngunit nanatiling tapat si Wosok at matatag na sinabi na ang kanyang ginawa ay batay lamang sa prinsipyo ng isang doktor na magligtas ng buhay. Ipinaliwanag niya na bagamat si Dr. Namjoon ang pumayag na tumulong siya, iyon ay isang lohikal na desisyong medikal sa gitna ng isang biglaang krisis at walang anumang masamang layunin. Dahil sa matibay na testimonya ni Wosok, nalinis si Dr. Namjoon sa anumang legal na pananagutan. Pagkatapos ng paglilitis, labis siyang naantig at nagpasalamat kay Wosok sa pagligtas sa kanya. Napansin din ni Wosok ang patuloy nitong pag-aalala para kay Hobie, kaya pinayuhan niya itong alagaan din ang sariling kalusugan upang maging matatag na sandigan ng kanyang anak sa mga darating na pagsubok. Nang tuluyang iurong ni Miss Chu ang kaso, nakaramdam si Dr. Namjoon ng matinding ginhawa. Nagpasya siyang magbitiw sa kanyang trabaho upang makapag-isip at makahanap ng paraan upang maayos ang kanyang buhay. Ngunit nanatiling mahirap ang lahat at napagtanto niyang kahit may tulong, hindi magiging madali ang kanyang tatahakin. Kinagabihan, dinala ni Mark si Wosok upang makilala si Paulo, ang taong nagbayad ng kanyang piyansa. Pakiramdam ni Wosok ay may utang siyang loob dito. Pagdating nila, nakita niya ang isang babaeng nasa kritikal na kondisyon dahil sa palpak na nose job. Tumanggi si Paulo na dalhin ito sa ospital at sa halip ay dinala sila sa isang lihim na underground medical facility na kumpleto sa kagamitan. Gamit ang kanyang husay at karanasan, matagumpay na naisagawa ni Wosok ang operasyon sa kabila ng panganib. Kasabay nito, may madilim na natuklasan ang pulisya. Nakakita sila ng maletang iniwan sa bundok at sa loob nito ay ang bangkay ng isang batang babae. Lumabas sa investigasyon na isa siyang undocumented child, isang biktima ng human trafficking na itinapon at inabuso. Pinangunahan ni Miss Chu ang kaso at napagtanto niyang itinapon ang bangkay malapit sa isang shipping port na ginagamit ng mga trafficker, ang parehong lugar kung saan nakita si Mindong. Inutusan si Jimin na imbestigahan ang lead. Pumunta siya sa isang restaurant upang hanapin si Mindong, ngunit pinrotektahan ito ng waitress at nagsinungaling na hindi ito dumating. Samantala, naging mas mahirap ang buhay ni Dr. Namjoon dahil wala na siyang trabaho, ngunit mas lalo naman silang naging malapit ni Wosok. Madalas na niyang binibisita ang ina nito sa ospital. Sa isang pagbisita, napagkamalan pa siya ng lola ni Mark na nobya ni Wosok. Isang araw, narinig ni Dr. Namjoon ang ina ni Yetbin na desperadong naghahanap ng trabaho upang maipagamot ang kanyang anak. Dahil sa awa, dinala niya ang mag-ina sa kanyang bahay at kinuha ang ina bilang kasambahay. Sa desisyong ito, unti-unti niyang tinahak ang mundo ng mga iligal na gawain, ang mundong matagal nang ginagalawan ni Wosok. Nagsimula niyang maunawaan na sa ganitong kahirap na buhay, hindi na malinaw ang hangganan ng tama at mali. Sa parehong araw, muling lumapit si Mark at humingi ng tulong upang gamutin ang isa pang undocumented na manggagawa. Kahit alam niyang labag ito sa batas, pumayag si Dr. Namjoon dahil sa dami ng kanyang nasaksihang kawalan ng hustisya. Magkasama nilang ginamot ang pasyente kahit sa pinakamahirap na kondisyon na parang isang profesional na surgical team. Sa mga sumunod na araw, mas pinaigting pa ni Wosok ang kanyang misyon. Nagsimula siyang magdisenyo ng plano upang gawing isang lihim na fully functional ambulance ang isang ordinaryong van. Layunin niyang makatulong sa mas marami pang migranteng walang akses sa legal na serbisyong medikal. Sumama rin si Jingyu sa kanilang adhikain sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kagamitan at gamot mula sa ospital. Unti-unting naging isang lihim na santuwaryo ang van kung saan ginagamot ni na Dr. Namjoon at Wosok ang mga migranteng walang ibang matakbuhan. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok, mas lumalim ang kanilang samahan at nauwi ito sa isang romantikong ugnayan. Napansin ni na Jingyu at Mark ang namumuong damdamin sa pagitan nila, kaya nagplano sila ng isang gabi ng pahinga sa isang bar. Doon, muling nagkita si Wosok at ang kulot na Indonesian na tumulong sa kanya sa kulungan. Mula nang makalaya, naghahanap ito ng paraan upang makabalik sa kanyang bansa, dala pa ang isang peking sailor's logbook bilang pag-asa sa pagtakas. Samantala, sumali si Dr. Namjoon sa isang banda sa entablado para sa isang jam session. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang nawawala ang bigat ng kanyang dibdib at tunay siyang nakapagpakawala ng emosyon.
Ngunit papalapit na ang panganib. Sa wakas ay natunton na ni Jimin ang base ng operasyon ni Paulo. Dahil pinaghihinalaan nila ang isang human trafficking ring, agad na kumuha si Miss Chu ng search warrant. Nang gabing iyon, umalingaw ang mga sirena ng pulis habang sinasalakay ang lugar. Naramdaman ng mga trafficker ang banta, kaya dali-dali nilang sinubukang ilipat ang kanilang mga ebidensya, kabilang na ang mga batang balak nilang ibenta. Nang dumating sina Jimin at Miss Chu, halos wala na ang mga bata. Ang natagpuan lamang nila ay mga kabataang babaeng pinagsasamantalahan at pinipilit magtrabaho. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Jimin ang isang business card ni Mark na lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala na sangkot ito sa operasyon. Kalaunan, sumama si Dr. Namjoon kay Wosok upang tingnan ang batang babaeng dati niyang ginamot, ngunit nalaman nilang nawawala na ito. Sinabi ni Mark na naibigay na niya ang bata sa isang American family para sa adoption. Nang hingi ni Dr. Namjoon ang address ng social center, iniwasan ito ni Mark at sinabing huwag na siyang mag-alala dahil ayos na ang lahat. Sa panahong iyon, unti-unting napansin ni Wosok na sa kabila ng malamig at istriktong panlabas na anyo ni Dr. Namjoon, siya ay may mabait at maalaga ring puso. Naputol ang sandaling iyon nang makasalubong nila ang isang Vietnamese worker na nagsabing may malubhang na sugatan sa kanilang pamilya. Agad silang nagtungo roon at nagsimulang tumulong. Habang nangyayari ito, nahabol na ni Jimin si Mark at pinaghihinalaan itong nakikipagtulungan kay Wosok sa pagbibigay ng iligal na serbisyong medikal. Ngunit dahil sanay si Mark sa pag-iwas, mahusay niyang nailusot ang mga tanong at iniwan si Jimin na walang konkretong ebidensya. Biglang lumala ang sitwasyon nang ang asawa ng sugatang manggagawa ay biglang manganak. Sa gitna ng tensyon, sinabi ni Dr. Namjoon kay Wosok na siya ang bahala sa sugat ng lalaki habang siya ang magpapaanak. Ngunit habang nagsisimula ang panganganak, bumalik ang masasakit na alaala ni Dr. Namjoon, ang sarili niyang karanasan noon, ang takot, pagkabigo, at ang komplikasyon na nagdulot ng kondisyon ni Hobie. Dahil dito, natigilan siya at halos mawalan ng kontrol. Sa kabutihang palad, natapos ni Wosok ang paggamot sa lalaki sa tamang oras at agad siyang tumulong kay Dr. Namjoon. Pinatatag niya ito at tinulungan niyang matapos ang panganganak bago pa ito mauwi sa trahedya. Naging maayos ang kanilang pagtutulungan at isinilang ang sanggol. Ngunit panandalian lamang ang saya. Tulad ng nangyari kay Hobie noon, hindi agad humihinga ang sanggol at wala itong tibok ng puso. Nataranta si Dr. Namjoon habang paulit-ulit na tinatapik ang likod ng bata at taimtim na nagdarasal. Makalipas ang ilang nakakabining sandali, biglang umiyak ng malakas ang sanggol. Sa unang paghina nito, napaiyak si Dr. Namjoon hindi lamang para sa bata kundi bilang paglabas ng lahat ng matagal niyang kinimkim na sakit at trauma. Nagtipon ng pamilya ng Vietnamese worker upang magpasalamat at manalangin para sa kanilang bagong silang na anak. Sa emosyonal na sandaling iyon, nagbukas si Dr. Namjoon kay Wosok. Inamin niyang napagtanto niya sa mga nagdaang araw na isa lamang siyang teknikal na bahagi ng malamig na sistema ng modernong medisina. Dahil dito, basta na lamang niyang sinunod ang utos ng kanyang superior na magbigay ng injection sa ama ni Miss Chu. Inamin din niyang matagal niyang tiningnan ang medisina bilang serye ng mga gawain sa halip na isang bokasyon na may puso. Kahit sa sarili niyang anak, sinunod niya ang mga textbook method, pinailalim ito sa mahihirap na therapy at operasyon dahil lamang sa maliit na pag-asa. Dahil dito, naramdaman niyang nabigo siya bilang doktor at bilang ina. Ngunit marahang pinigilan siya ni Wosok at ipinaalala na ang kanyang katatagan ang dahilan kung bakit naging malakas at positibo si Hobie. Ipinunto rin niya na dahil sa kabutihan ni Dr. Namjoon sa pamilya ni Yet Bin at sa iba pang manggagawang walang boses, nagkaroon ng pag-asa ang mga ito. Sa kanyang matatag na pananalita, sinabi niyang siya ay isang mabuting ina at isang doktor na may tunay na puso. Unti-unting tumigil ang pagluha ni Dr. Namjoon at napalitan ito ng isang banayad at taos-pusong ngiti. Kinabukasan, sabay silang kumain ng almusal kasama ang isang pamilyang Vietnamese. Ibinahagi ng mga magulang ang masakit na katotohanan dahil undocumented sila, hindi nila mairehistro ang kapanganakan ng kanilang anak. Sa papel, parang hindi umiiral ang bata at araw-araw silang nabubuhay ng may takot sa hindi tiyak na kinabukasan. Samantala, sa istasyon, iniimbestigahan ni Miss Chu ang isa sa mga babaeng nahuli sa raid. Inamin ng babae ang kanyang trabaho, ngunit nakiusap ng awa dahil may maliit siyang anak na umaasa sa kanya. Noon, walang pag-aatubiling susunod si Miss Chu sa batas, ngunit matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, tumatak sa kanyang isipan ang mga huling salita nito na ang batas ay dapat may puso. Unti-unti niyang napagtanto na ang tunay na hustisya ay hindi lamang nakabatay sa parusa kundi nangangailangan din ng pag-unawa sa mga taong sangkot. Kasabay nito, hinarap ni Jimin si Mrs. Van, ang may-ari ng restaurant. Natagpuan ni Jimin si Mrs. Van sa security cameras ng trafficking den ng ilang beses. Iginiit nitong naroon lamang siya upang tulungan ang mga migrant workers na ayusin ang kanilang personal na problema at sinabing wala siyang ginawang iligal. Habang nasa biyahe pa uwi, nangako si Dr. Namjoon na ipagpapatuloy niya ang paggamot sa mga anak ng undocumented workers. Para sa kanya, iyon ang tanging paraan upang tunay siyang makatulong. Tiningnan siya ni Wosok at mumiti, ramdam ang init at kabutihang nagmumula sa kanya. Naputol ang sandali nang makatanggap si Dr. Namjoon ng text mula sa kanyang dating asawa. Nagkaroon muli ng seizure si Hobie at isinasalang na sa emergency surgery. Agad na nagmadali si Dr. Namjoon sa ospital. Nang makita ni Wosok na magkasama silang mag-asawa, pinagbubuklod ng takot para sa kanilang anak, nakaramdam siya ng kirot. Doon niya napagtanto kung gaano karaming alaala na ang nabuo niya kasama si Dr. Namjoon sa maikling panahon. Sa wakas, inamin niya sa sarili na nahulog na siya sa matigas ang ulo, maganda, at labis na mahabaging Taiwanese doktor. Nang gabing iyon, dinalhan ni Mark si Wosok ng bagong kaso.
Sa pagkakataong ito, isang sex worker na nasa ilalim ng kontrol ni Paulo ang gustong magpa-abort. Karamihan sa mga babae sa underground circle na ito ay mga runaway, mga babaeng tumakas mula sa mapang-abusong kasintahan o mapagsamantalang employer, ngunit napadpad lamang sa ibang uri ng kadiliman. Dahil sa pag-uusap nila ng kanyang mga kababayan noong nakaraang gabi at sa pag-iisip sa napakaraming ghost children na ipinapanganak ng walang papeles, gumawa si Wosok ng isang malaking desisyon. Siya mismo ang mag-aalaga sa sanggol ng sex worker. Matapos ang procedure, nakilala ni Wosok ang isang lalaki sa lihim na underground medical center, si Mr. Tu, ang pinuno ng isang medical equipment company. Sa una nilang pagkikita, ipinakita ni Mr. Tu ang sarili bilang isang napakabait at marangal na tao. Nang malaman ni Wosok na si Mr. Tu ang utak sa likod ng secret facility na nagbibigay kanlungan sa mga iligal na manggagawang hindi makapunta sa regular na ospital dahil siya ang sumasagot sa gastos ng mga doktor at gamot, ibinubulong ng mga manggagawa na isa siyang buhay na budha. Si Fong Danhan ay pamangkin ni Mr. Tu. Dahil alam niyang sikat na surgeon si Wosok sa Vietnam, inanyayahan niya itong magtrabaho sa underground center kapalit ng napakalaking sahod. Samantala, sa maliwanag na bahagi ng buhay, matagumpay ang operasyon ni Hobie. Bukod sa pag-aalaga sa kanyang anak, inako rin ni Dr. Namjoon ang pag-aalaga sa ina ni Wosok. Natapos na ang treatment plan nito at halos handa na siyang bumalik sa Vietnam kasama ang kanyang anak. Nang gabing iyon, nagpalitan ang text messages sina Dr. Namjoon at Wosok. Itinago ni Wosok ang kanyang romantikong damdamin. Alam niya sa kaibuturan niya na hindi siya nabibilang sa Taiwan at ang kanilang ugnayan ay isang kaso ng tamang tao sa maling panahon. Tinanggap niya ang alok ni Mr. Tu at opisyal na sumali sa secret clinic, sinimulan ang kanyang trabaho sa underground medical world. Ngunit hindi nagtagal, may napansin siyang mga kahina-hinalang bagay. Halimbawa, ang mga pasyenteng may simpleng back pain lamang ay pinapakuha ng komplikadong blood tests. Kasabay nito, muling natuntun ni Jimin si Wosok. Lumabas na ang kulot na lalaking nakilala ni Wosok sa kulungan ay natagpuang patay sa harap ng ospital at may malinaw na surgical marks sa katawan na nagpapahiwatig ng organ harvesting. Batay sa ilang ebidensya, natunton ni Jimin ang koneksyon sa medical equipment company ni Mr. Tu at pinaghinalaan itong sangkot sa human trafficking at organ smuggling ring. Bukod dito, lumabas sa investigasyon na matapos makalaya sa kulungan, nakipag-ugnayan ang kulot na lalaki kay Wosok. Dahil dito, nagsimulang paghinalaan ni Jimin at Miss Chu na kasabwat si Wosok sa trafficking operation. Nang ipatawag siya para sa questioning, labis na nasaktan si Wosok nang malaman na pumanaw na ang kanyang kaibigan. Matapos tingnan ang investigation files ni Jimin, napansin ni Wosok na madalas pumunta ang kulot na lalaki sa parehong underground clinic kung saan siya ngayon nagtatrabaho. Nang iugnay niya ito sa organ harvesting marks at sa kakaibang blood tests na napansin niya, nagsimula siyang maghinala sa tunay na madilim na layunin ni Mr. Tu at ng clinic. Upang malaman ang katotohanan, palihim na pumasok si Wosok sa clinic ng gabing iyon upang maghanap ng records. Doon niya natagpuan ang medical file ng kulot na lalaki. Ipinakita ng records na kinuha ang isa sa kanyang mga kidney at inilipat sa isang dayuhan. Pinatunayan ng ebidensya ang investigasyon ng pulis at ang pinakamadilim na hinala ni Wosok. Ang mabait na imahe ni Mr. Tu ay maskara lamang ng isang tunay na masamang tao. Ang underground medical center na mukhang paraiso para sa mga iligal na manggagawa ay isa palang pugad ng organ trafficking. Sa paghahanap pa ng sagot, bumalik si Wosok sa bar kung saan niya huling nakita ang kulot na lalaki. Doon, ibinigay sa kanya ng kaibigan ng biktima ang isang cellphone na sadyang iniwan ng lalaki para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Mark dala ang court summons mula sa prosecutor's office. Opisyal nang iniimbestigahan si Wosok kaugnay ng human trafficking. Napagtanto niyang hindi na niya maipagpapatuloy ang sariling investigasyon nang hindi nahuhuli, kaya nakipag-ugnayan siya kay Fong Dan upang makakuha ng peking tiket sa bangka. Nagpasya siyang kailangan na niyang tumakas at bumalik agad sa kanyang bayan. Hindi lamang si Wosok ang may planong umalis ng bansa. Bago siya tumakas, bumili siya ng plane ticket para sa kanyang ina upang makabalik ito sa Vietnam at nangakong magkikita na lamang sila roon. Noong gabi bago ang kanyang pagtakas, nakipag-ugnayan siya kay Dr. Namjoon at sinabing babalik na siya sa Vietnam, ngunit hindi niya ibinunyag ang delikadong plano niyang pagtakas sa pamamagitan ng bangka. Kinabukasan, pumunta si Dr. Namjoon sa ospital upang magpaalam. Inalok niyang ihatid si Wosok at ang kanyang ina sa airport, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos magpaalam, hiniling ni Wosok kay Mark na ihatid ang kanyang ina sa airport, habang siya naman ay kumuha ng tiket sa bangka mula kay Fong Dan at nagtungo sa pantalan upang tumakas. Habang nasa biyahe, nakatanggap si Wosok ng mensahe mula sa mga kasamahan ng kulot na lalaki na buksan na nila ang password ng misteryosong cellphone. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, napansin niyang may sumusunod sa kanyang mga pulis na nakasunod sa kanyang sasakyan. Lumalabas na nag-utos si Jimin na bantayan ang bawat galaw niya upang hindi ito tuluyang mawala. Pag-akyat niya sa bangka, nagkaroon siya ng pagkakataong i-unlock ang laman ng cellphone. Habang sinusuri niya ito sa dilim, may mga mensaheng isinasalin gamit ang translation tool. Sa sandaling iyon, tumawag si Dr. Namjoon. Ngunit bago pa niya maibunyag ang plano niyang pagtakas, isang malakas na putok ng baril ang narinig sa kabilang linya. Sa isang iglap na desisyon upang iligtas ang sarili, tumalon si Wosok sa dagat. Kasabay nito, sa airport, naglabas si Jimin ng travel ban laban kay Wosok at sa kanyang ina dahil sa hinalang sangkot siya sa human trafficking. Ang biglaang pagkawala ni Wosok ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Dr. Namjoon na napagtantong pinili nitong maging isang fugitive. Ang masamang balita ay lubos na nakaapekto sa ina ni Wosok at nagdulot ng matinding shock kaya muli itong isinugod sa ospital.
Habang si Jingyu ang nag-alaga rito, hinanap ni Dr. Namjoon si Mark upang humingi ng paliwanag. Ipinilit nitong inosente si Wosok at itinago lamang nito ang katotohanan upang hindi siya madamay. Samantala, patuloy na tinutugis ng pulisya si Wosok. Sa ibang pangyayari, ikinulong ni Mr. Tu si Fongdan at kinumpiska ang lahat ng kanyang kagamitan sa komunikasyon. Walang paligoy-ligoy na tinanong ni Paulo kung bakit nito pinoprotektahan si Wosok at nalaman niyang matagal na silang magkaibigan. Ipinagyabang pa ni Paulo na siya mismo ang nagtulak kay Wosok sa dagat upang tuluyan ng maputol ang landas nito pabalik sa Vietnam. Galit na binalaan ni Fongdan sina Mr. Tu at Paulo na huwag silang lalampas sa hangganan. Inilantad din niya ang iligal na paggamit ng shipping containers ng pamilya para sa smuggling na nakaagaw na ng atensyon ng pulisya. Ngunit nanatiling matigas si Paulo at sinabing sarili niyang negosyo iyon. Natigil lamang ang pagtatalo ng utusan ni Mr. Tu si Paulo na ayusin ang lahat at hanapin ang bangkay ni Wosok. Samantala, si Mark, na walang kamalay-malay, ay humingi pa ng tulong kay Paulo upang mahanap si Fongdan. Pinaniwala lamang siya ni Paulo sa mga matatamis na salita. Sa kabilang banda, matapos mahulog sa dagat, milagrosong nailigtas si Wosok ng mga migrant workers. Inalagaan nila ang kanyang sugat at ibinalik ang kanyang cellphone kasama ang isang piraso ng puzzle na regalo ni Dr. Namjoon para sa kanya mula kay Hobie. Upang burahin ang lahat ng ebidensya, hinanap ni Mr. Tu at ng kanyang mga tauhan si Wosok sa pantalan. Halos maibigay pa ng mga mababait na manggagawa ang larawan nito kay Mr. Tu dahil akala nila ay mabuti itong tao, ngunit napansin ni Wosok ang panganib at agad na nagtago. Sa wakas, gamit ang hiniram na cellphone, nakontak niya si Jingyu at ipinaalam na buhay pa siya. Dahil dito, agad na dumating si Mark sa pantalan upang kunin siya at tulungan siyang makatakas mula sa mga tauhan ni Mr. Tu. Nang muling magkita sina Wosok at Dr. Namjoon, halos maiyak ito sa labis na saya. Nakita niya ang mga sugat sa katawan ni Wosok at siya mismo ang naggamot at nagbenda sa mga ito. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Wosok ang kanyang hinala na si Mr. Tu ang nasa likod ng pagtugis sa kanya. Bukod sa mga lihim na natuklasan niya, ang cellphone ng kulot na lalaki ay naglalaman ng matibay na ebidensya laban sa illegal trafficking ring ni Mr. Tu. Upang iligtas ang sarili at ilantad ang katotohanan, nagpasya si Wosok na makipagtulungan kina Jimin at Miss Chu. Ibinigay niya ang lahat ng mahahalagang datos. Matapos beripikahin ang mga ito, agad na kumilos si Miss Chu at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang ospital ni Mr. Tu. Habang si Jimin ay naatasang bantayan si Wosok bilang pangunahing saksi, dinalhan naman siya ni Dr. Namjoon ng pagkain. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Wosok ng tawag mula kay Fongdan, ang taong tumulong sa kanya na makatakas noon. Sa katotohanan, nasangkot si Fongdan sa isang marahas na alitan kay Paulo upang protektahan si Wosok. Dahil palaging pinapaboran ang sariling anak, iniutos ni Mr. Tu kay Paulo na bantayang mabuti si Fongdan. Ang tawag na iyon ay sa pilitan lamang, ngunit dahil sa mabilis na pag-isip ni Dr. Namjoon na i-record ang buong usapan. Sa kabila nito, nanatiling matapang at may prinsipyo si Fongdan. Sinamantala niya ang isang sandali kung kailan na itulak niya si Paulo palabas ng pinto upang maibigay kay Wosok ang lokasyon ng isang lihim na pantalan. Nang hapong iyon, sa desperadong pagtatangkang burahin ang ebidensya at makaiwas sa investigasyon, nagtungo si Paulo sa pantalan upang ilipat ang lahat ng mga batang migranteng itinago niya, kabilang si Hong Van na kagagaling lamang niyang hulihin. Matapos matanggap ang impormasyon mula kay Wosok, pinangunahan ni Jimin ang isang operasyong pagsalakay sa lugar na nagresulta sa isang matinding habulan. Sa sobrang takot, nagpaputok si Paulo at malubhang nasugatan si Hong Van. Bago siya tuluyang mawalan ng hininga, naipahayag pa ng bata ang kanyang damdamin kay Jimin na nagbalik ng masasakit na alaala sa kanya at nag-iwan sa kanya ng matinding dalamhati. Habang napapalibutan at sugatan, walang ingat na kinuha ni Paulo bilang bihag ang isang batang Vietnamese at pinilit si Mark na magmaneho ng sasakyan para makatakas. Nagawa pa niyang tawagan si Wosok upang ipagmayabang ang kanyang ginawa. Ngunit nang maabutan sila ni Wosok at Dr. Namjoon, nawalan na ng malay si Paulo dahil sa pagkawala ng dugo at ligtas nang nailigtas ang batang babae. Sa harap ng nangyari, si Mark, na nababalot ng guilt dahil sa kanyang pagiging inosente, ay tumutol na gamutin si Paulo at nais na hayaan itong mamatay. Ngunit sa kalmadong paninindigan ni Dr. Namjoon bilang isang doktor, iginiit niyang tungkulin nilang iligtas ang buhay ng pasyente, anuman ang kanyang pagkatao. Ipinaalala niyang ang paghatol sa kasalanan ni Paulo ay trabaho ng batas, hindi nila. Sa huli, natapos ang lahat ng madala si Paulo na nakaposas. Bagamat nakataka si Mr. Tu, nalantad na ang kanyang tunay na pagkatao sa media at nagsimula ang malawakang paghahanap sa kanya. Napatunayang inosente si Wosok at nalinis ang kanyang pangalan. Agad niyang inayos ang pagbabalik ng kanyang ina sa Vietnam, ngunit dahil kailangan pa niyang tumulong sa investigasyon, hiniling niya kay Dr. Namjoon na samahan muna ang kanyang ina pauwi. Samantala, nang makita ni Dr. Namjoon ang desisyon ng ina ni Tu Yet Bin na umuwi para sa kinabukasan ng kanyang anak, mas lalo niyang naunawaan ang lalim ng pagmamahal ng isang ina at mas pinahalagahan niya si Hobie. Para kay Jimin, ang pagkawala ni Hong Van ay nagdala sa kanya sa isang desisyong bumalik sa Indonesia upang ibalik ang abo nito sa kanyang pinagmulan. Pagkaraan ng ilang araw, sumakay si Dr. Namjoon sa eroplano upang ihatid ang ina ni Wosok pabalik sa Ho Chi Minh City. Sa panahong iyon, nanatili si Wosok sa bahay ni Dr. Namjoon at inalagaan ang kanyang ama. Isang gabi, nag-usap sila sa video call habang tinitingnan ang kanilang mga lumang larawan at alaala at unti-unting nawala ang distansya sa pagitan nila. Sa paningin ni Wosok, hindi na lamang isang mahusay na ina si Dr. Namjoon, kundi isang responsableng doktor na may napakabuting puso.
Matapos ang tawag, kinuha niya ang huling piraso ng puzzle na ibinigay ni Hobie at inilagay ito sa tamang lugar na tuluyang bumuo ng larawan. Sa pagtingin dito, napuno siya ng panibagong pag-asa. Samantala sa Vietnam, nagpadala si Dr. Namjoon ng postcard kay Miss Chu na may mensaheng nagsasabing ang mga pagsisisi sa nakaraan ang nagsisilbing pataba upang tumubo ang pag-asa. Ang mga salitang iyon ay nakatulong upang gumaan ang kalooban ni Miss Chu at magbigay sa kanya ng kapayapaan. Hindi nagtagal, bumalik si Dr. Namjoon sa Taiwan at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho kasama si Wosok, nagsasagawa ng tahimik na mga operasyon para sa mga undocumented na manggagawa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nasanay si Wosok sa buhay sa Taiwan at natutunang mahalin ang lugar na minsan niyang kinamuhian. Sa huli, imbes na umalis, pinili niyang manatili at ipagpatuloy ang pagtulong sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga nabubuhay sa anino ng lipunan. Sa kanyang pananatili sa puso ng komunidad, napagtanto niya na ang pakikibaka ng bawat tao para mabuhay ay makatwiran at hindi kailanman mali. Gayunpaman, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala na gaano man kalupit ang mundo, hangga't tayo ay nabubuhay, dapat nating panindigan ang tama at pangalagaan ang kabutihan sa ating mga puso. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.